say against the president is always inciting to sedition. Yung mga talawan man ang demokrasya man kumusulti ko bogo inyong presidente inciting to sedition. Kung sa'yo gusto, magdebate mo ni Ferdinand Marcos o man nahuman. Di lang po kumusulta, naniinit ako na kong ulogin. Kapoy magkastorya mga bugo, God. Di pa po ko bright, pero di po ko anak kabugo. Wala ho tayong mahabang pag-usapan ngayon mga ka-reaction update page. Nagsalita ho kasi itong si Kong Pulong kung saan meron ho siyang matinding mensahe dito kay Bobong Marcos Jr. Sinabi niya nga ho mga kabit, wala daw problema kahit magdebate daw silang si Marcos Jr. Ang kaso wala naman daw ho natapos yan. Wala raw hong alam. Isa pa mga ka-update tinawag niya rin ho itong, alam niyo na yung paborito ho ninyong sinasabi na BOBO. Dito mga kapatid, sabay-sabay ho tayo makinig dito kay Kong Pulong kung saan talaga ho nanggigil siya. Nanggigil ho kasi mga kapatid bawat reklamo kay Marcos Jr. agad hong, eto si Auntie Claire Castro, alam naman na ho natin yan. Bawat may nagre-reklamo, nagsasalita dito kay Marcos Jr. agad naman ho sasabihin, inciting to sedition. Wala ho ba tayong freedom of speech? Natural. Bungol nga ho itong presidente kaya marami nagagalit na Pilipino. Mga retired general, mga colonel, tinanggal ho yung suporta kay Marcos Jr. dahil nga ho isa ho siyang weak leader at isang bogo. Diba? Kaya marami ho nagagalit tapos pag nilabanan na itong gobyerno ni Marcos Jr. Inciting to sedition. Ganyan ho kabilis. Pero yung mga magnanakaw sa gobyerno, meron ho ba nakukulong? Yan ho yung malaking katanungan dyan. Diba? Katawa-tawa ho itong pinapakita ng admin ni Marcos Jr. Isa ho silang malaking joke mga ka-update. Malaki ho silang katatawanan. Isipin nyo lalabanan nyo yung gobyerno ni Marcos Jr. dahil sa korupsyon, inciting to sedition. Pero yung mga korap dyan sa gobyerno, wala ho silang masabi, wala ho silang mahuli. Bakit mga ka-update? Pati nga yung ICI. Diba? Gumigiba na. Pag giba ni ICI, isa na lang yung commissioner dyan. Isa na lang ho. Wala na mga ka-update. Bungol-bungol na ho yung admin ni Marcos Jr. Sino na lang yung mga lumalaban ho sa kanya? Yan, sila Auntie Claire Castro. Yung mga kayang hawakan niya sa leeg, yung mga sinasampal ho niya ng milyones. Tingin niyo ho ba mga ka-update, magsasalita ng ganyan si Auntie Claire Castro sa harap ng camera kung hindi siya binibigyan ng malaking halaga? Di ba? And dati nga lang, nung hindi pa yung newsec dyan, mga ka-update, alam naman ho natin, sobrang galit din ho niyan sa Marcos administrasyon dahil alam ni Auntie Claire Castro na magnanakaw yung presidente. Pero dahil kinuha siya, tingnan nyo mga kabdit, lahat ho ng panghihibod sa wetpacks ni Marcos Jr. gagawin at gagawin ho niya para ipagtanggol yung bungol niyang presidente. Hindi lang din ho itong si Kong Pulong ang ating pag-uusapan kasi siyempre namimiss na ho natin yung dinala ho nila sa ICC. Si Tatay Digong mga kabdit. Sabay-sabay din ho tayo mag-komento, mag-react ho dito kay Tatay Digong. Meron na ho kasi nagsalita na itong ICC kung ano nga ba ang magiging desisyon sa kanya. Makakauwi na nga ho ba ngayon 2026 si Tatay Digong o hindi? Kaya nga dito kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Rekta na ho tayo at makinig ho tayo dito kay Spoke Sari Roque. Magandang araw po sa inyong lahat. Nako, take 2 po tayo dahil kanina ang daming mga tumatawag. Nagsisimula ako ng take 2, meron na naman tumatawag. So sa mga tumatawag, hayaan niyo po muna matapos ako ng aking Spokes Hour. Dahil talaga pag pumasok po ang tawag ay nasisira. No? Anyway, kaya po tayo magte-take 2 dahil importante po yung ating pag-uusapan at ito po yung ano ba ibig sabihin ng latest order ng ICC sa kaso ni Tatay. Ano ba ho yung motion ng mga abogado ni Tatay? Well, ang motion po nila ay para magkaroon ng karagdagang expert witness nang malaman kung yung estado ng pangangatawan at pag-iisip ni Tatay Digong ay merong kinalaman doon sa mga bagay-bagay na kinokonsidera ng hukuman pagdating doon sa issue ng provisional release. So, ibig sabihin, yung katawan ba niya, pangangatawan niya at pag-iisip, makaka-apekto ba yan doon sa number 1, Na makikita naman ho natin mga ka-update sa kalagayan ni Tatay Digong noon pa lamang nung sinasakay ho siya sa eroplano, natatandaan ho ba natin yan? Nanghihina na ho siya, kailangan ho niya ng alalay. Hindi na nga ho siya nagsalita, hindi na ho siya alam niyo na mga ka-update, wala na ho lakas yung matanda. 80 years old na ho yan, tapos ang daming iniinom na gamot. O ngayon hindi pa ho napagbigyan yung kanyang mga gamot na alam niyo na, ibigay ho sa kanya. Sino ho nakakaawa yung Tatay Digong dyan mga ka-update?
Nakakaawa ho siya. Kaya kung ako lang mga kabdit, ibalik nila si Tatay Digong dito sa ating bansa kasi may sarili ho tayong jurisdiction. Meron ho tayong Korte Suprema mga kabdit. Pwede ho litisin si Tatay Digong dito. E di kung makulong ho si Tatay Digong, nandito lang ho siya sa ating bansa. Hindi ho yung dadalin pa ho nila sa Netherlands. Kaya ito pa mga kabdit, marami din ho nagsasalita, nagagalit dito kay Attorney Kaufman na hanggang ngayon bakit walang nangyari sa kaso ni Tatay Digong. Kaya itong ating mga kababayan, pinipilit na maging legal counsel na lang itong si Spock Harry Roque. Kung kayo mga kabdit, papayag ho ba kayo na si Attorney Harry Roque na lamang ang maging legal counsel o lawyer ni Tatay Digong? Komento nyo yun sa comment section na para mapag-usapan din ho natin. Na po pwede siyang tumakas. Pangalawa, po pwede niyang paghimasukan ng ebidensya laban sa kanya. At pangatlo, pwede niyang takutin ang mga testigo. Ang naging desisyon ng Pretrial Chamber 1 ay hindi na raw kinakailangan ng karagdagang mga expert witnesses. No? Unang-una, sapat-sapat na raw ang kanilang ebidensyang nakalap o yung medical information na nakalap doon sa 3 independent expert witnesses na tinalaga na hukuman. At pangalawa, yung issue naman daw ng interim release, yan po ay issue na pagdedesisyonan ng hukuman at hindi ng mga expert witnesses. Well, anyway, ano ba hong diferensya dito sa desisyon ng hukuman nito? Well, una-una po hindi naman po issue kung yung pangangatawan o ang pag-iisip ni Tatay Digong ay sapat para siya ay humarap sa paglilitis. Ang issue na hinain ng mga abogado ni Tatay Digong ay yung kanyang pangangatawan at pag-iisip ay makakaapekto doon sa mga dahilan na naging basehan ng hukuman na ipagkait ang provisional release kay Tatay Digong, yung interim release. Ulitin po natin, no? Ibang sistema sa ICC. Ang warrant of arrest ay in-issue kapag meron lamang good grounds, wala pang probable cause. Ang probable cause ay mangyayari lamang matapos po ang confirmation of charges at dyan magdedesisyon ng hukuman kung meron ang sapat na ebidensya or probable cause para ipagpatuloy ang trial. So, binabalanse ng hukuman yung napakababang threshold para magkaroon ng warrant of arrest sa pamamagitan ng interim release, no? So, pwede ka ma-arrestuhin pero dapat bigyan ka naman ng interim release kasi wala pang probable cause. So, yun yung pinag-uusapan po, yung issue nga ng panandaliang kalayaan ni Tatay Digong at kung yung talagang pangangatawan ng Yan habang mga kabdit, kung tutuusin, habang hindi pa nililitis si Tatay Digong, nag-iisip-isip pa ho na magiging desisyon ng ICC, dapat nga naman bigyan ng interim release si Tatay Digong. Mga kabdit, sa edad ho niyan, tingin nyo ba makakatakas pa si Tatay Digong? Di ba? Malaking katawa-tawa ho yung ginagawa ng ICC hanggat hindi ho pinapalaya si Tatay Digong. Kaya tingnan nyo yung mga pages ng ICC. Puro pambabatikos. Puro pambabatikos sulat sa kanila. Bakit? Kasi nga matanda na ho yung kinulong ho nila mga ka-update. Pag namatay ho yan si Tatay Digong, ano masasabi ng mga Pilipino? Mas lalo ho magagalit dyan sa ICC at sa admin ni Marcos Jr. Matindi hong kawalang hiyaan yung ginagawa ni Marcos Jr. Yung tatay ni Marcos Jr. ipinalibing ni FPRRD sa libingan ng mga bayani kahit na isang diktador at magnanakaw. Pero ano ho isinukli ni Marcos Jr.? Inilipad niya ho yung matanda sa Netherlands. Ganyan ho kawalang hiya yung mga gumagamit ng Coca-Cola at mga magnanakaw. Nakita nyo ho, ganyan ho kawalang hiya mga kabdi. Kaya itong ICC, hanggat hindi pa nililitis si Tatay Digong, bigyan ho dapat nila ng interim release kahit ilang buwan lamang ho, tapos iuwi nila dito sa ating bansa. Tapos paglilitisin na, sige, ilipad ulit nila dyan sa ICC, wala akong problema. Pero hanggang ngayon, hindi pa nililitis. Dapat mga ka-update, nasa bahay na lang muna si Tatay Digong. Kahit i-house arrest lang muna. Mahina na ho yan, wala nang lakas tumakbo, tumakas. Naggagamot pa ho. Diba? Isa hong walang kwenta yung gobyerno ni Marcos Jr. Diba? pag-iisip ay makakaapekto doon sa desisyon kung pwede siyang pagbigyan ng panandaliang release samantalang wala pa naman ding probable cause. Well, ang nais mangyari ng mga abogado ni Tatay Digong ay unang-una makapag-access kung ano talaga yung naging basehan ng mga eksperto na nagsasabi na walang kinalaman ang estado ng pag-iisip at pangangatawan ni Tatay Digong dun sa issue ng interim release. Pangalawa, gusto nilang ma-cross-examine para malaman hindi lang kung ano yung qualifications ng mga expert witnesses, kundi kung ano yung methodology na sinundan nila. Kasi
talaga naman pag expert witness, talagang kukwestiyonin mo lang ang kanilang kwalifikasyon o di naman kaya yung methodology kasi ang mga abogado hindi naman doktor o hindi naman experts no para questionin yung mga naging pahayag ng mga expert witnesses. Now, ang pula ko lang dito sa order na naman ng ICC na ito ay parang hindi naman nila sinagot yung nais na mangyari ni Tatay Digong. Ang nais na mangyari ni Tatay Digong, irebisa kung yung mga sinasabi na mga di umanong dalubhasa tungkol sa kanyang kalusugan at estadong pag-iisip ay makakaapekto sa desisyon ng panandaliang kalayaan. Hindi naman pinag-uusapan yung fitness to stand trial. No? Tinitingnan lang natin kung yung kanyang pagiging limot-limot at saka yung kanyang pagiging natutumba habang naglalakad mag-isa ay dahilan para siya magkaroon ng flight risk, dahilan para siya manakit ng mga testigo, dahilan para siya ay makimasok doon sa mga ebidensya na isusumiti sa kanya. Kaya ba gawin ng limot-limot at isang taong natutumba na habang naglalakad lamang ang manakot pa ng testigo? Kaya bang O di ba tulad na lamang ho niyan, kahit nga makipagdebate sa edad ni Tatay Digong sa kalagayan ho niya, hindi niya na ho kayang gawin yan. Mga kapatid, sa edad na 70, pagpasok ko, minsan wala pa nga 70, meron na tayong mga lola at lola, yung mga katandaan na limot-limot na, yung mga nakakalimutan na yung isang bagay. Katulad nito hawak niya itong baso, si Lolo, sabihin ho natin, example, nasa edad na siya 70, 75. O pagdating mo pa ng 80, di ba? Sabihin na ho natin, hawak nitong baso mga kapatid, nilagay niya sa isang tabi sa lamesa, mamaya lalakad lang siya ng mga ilang segundo, 15 seconds. Nakakalimutan niya na ho, nasaan niya nilagay itong baso nito. Hahanapin na naman ho niya, kukuha na naman ho siya ng baso sa isang tabi. Tapos, pag binitawan niya, makakalimutan niya. Ganun ho yung limot-limot sa itsura at tanda ni Tatay Digong mga kapatid. Wala na ho siya, nagkakalimot-limot na nga ho. Lalo na ngayon, hindi pa pinapainom ng mga gamot na pangangailangan niya. Sino nakakaawa yung Tatay Digong doon mga kapatid? Sino nagdudusa pati ho tayong mga ordinaryong Pilipino, sumuporta at nagmahal kay Tatay Digong, nasasaktan ho tayo pag nakikita ho natin siyang pinapahirapan ng admin ni Marcos Jr. Kung di naman kasi walang hiya itong Marcos Jr. na ito mga kapatid, hindi ho po magkakaganyan si Tatay Digong. Hindi ho sana nagkakaganyan si Tatay Digong. Isipin nyo si Tatay Digong pinagmukha niya hong masama yung sarili niya, pinagmukha niya kumbaga kung nasa anime ho tayo o sa pelikula, pinagmukha niya hong masama yung sarili niya. Para iligtas ho yung milyong-milyong Pilipino sa droga. Diretsahan na ho tayo. Droga ho yung issue ng ating bansa. Kung makikita ho natin, nahahalin tulad na ho tayo sa Mexico, Brazil, kung saan laganap po yung ginagamit ni Marcos Jr. Laganap na ho yan. Tignan nyo ngayon, nung nakaluklok na itong si BBM, anong bumalik? Kriminal, tumaas. Droga, laganap na halos parang kanto na, di ba? Halos kanto ng kahit sa barangay, parang meron na mga kabit. Ganyan na ho nakakatakot. Tapos alam yan, yung mga pang-aabuso sa kababaihan, bumabalik na naman ho, dahil wala na ho, halang na yung bituka ng mga tao at gumagamit ng Coca-Cola sa pamumuno ng isang mga Marcos. Kaya pag dumating na naman yung araw mga kabit, papayag pa ho ba kayo na luluklok ulit yung mga Marcos? Kung ganyan po yung ginagawa sa ating bansa, wala na hong pag-asa yung ating Pilipinas. Wala na hong pag-asa hanggat Marcos yung nakaluklok. Hintay na lang ho natin yung isang Duterte. Sino ho ba? Si Sara Duterte mga kabit. 2028 presidential election, kahit sino hong ilaban nila dyan. Wala na hong tatalo. Wala na hong tatalo sa Sara Duterte. Depende na lang ho kung nandiyan pa si George Garcia. Pwede niya hong doktorin yan. Di ba? gawin ng isang limot-limot at na tumutumba habang naglalakad lamang ang maghimasok pa sa ebidensya na isasalang laban sa kanya? At kaya pa bang tumakas na isang taong limot-limot na at natutumba na habang naglalakad lamang ng mag-isa? So yan po dapat yung issues na sinagot ng mga expert witnesses. Na pagdating naman doon sa kwalifikasyon, bakit naman hindi natin kukwestiyonin ang kwalifikasyon ng mga di umano'y mga dalubhasa? Di ba 2 beses na nagtalaga ng expert witnesses ang court registry, ano nangyari? Yung isa, mantakin nyo, inappoint niya as an expert witness samantalang suspendido ng sarili niyang asosasyon ng kanyang field of medicine. No? Ibig sabihin,
temporarily suspended from the practice of medicine. Yung isang expert witness na tinalaga ng registrar. Anong klaseng vetting ang ginawa ng registrar at bakit ngayon hindi bibigyan ng pagkakataon ng mga abogado ni Tatay Digong na suriin ang kwalifikasyon ng mga inappoint ng registrar na expert witnesses? Eh yung pangalawa nga, nag-appoint na naman sila ng pangalawang expert. Ay pantakin ninyo, yung expert pala, eh talagang bihasa sa social media at walang ginawa kundi wakwakan ng wakwakan si Tatay Digong. O hindi ba mali naman yun? Eh bakit hindi nyo ngayon pagbibigyan si Tatay Digong na busisiin ang kwalifikasyon ng tatlong di umano mga independenteng eksperto ay samantalang 2 beses nang sumablay ang registrar. Ibig sabihin po, dahil 2 beses sumablay ng registrar, chances are may mga bagay-bagay na po pwedeng questionin din si Tatay Digong pagdating pa lamang sa issue ng kwalifikasyon. At syempre, ang pinaka-importante, yung methodology. Alam nyo, ang pinaka-technical expert witness na naipresenta ko ay sa Maguindanao Massacre case. No? At ang pinipresenta ko yung isang DNA expert no? Na nagsabi nga na sa pamamagitan ng DNA, yung mga labi ng mga hindi na ma-recognize ay labi ng mga biktima. Now, kapag technical kasi ang pinag-uusapan at expert witness ang testigo, hindi mo po pwedeng questionin ang conclusion na hindi mo kinu-question ang methodology. So sa DNA, pwedeng mong sabihin na nagkaroon ng, kumbaga, ano tawag ng contamination sa handling of the evidence, no? Makaka-apekto yan dun sa conclusion. So syempre, kinakailangan din natin malaman kung ano yung naging methodology ng di umanong mga independenteng expert witnesses sa kanilang conclusion na hindi makaka-apekto ang pagiging libot-limot at pagkakatumba ni Tatay Digong habang naglalakad lamang dun sa issue na siya po pwedeng tumakas. Na sa issue na kung siya po pwedeng malakit ang testigo at sa issue na kung pwede pa niyang paghimasukan ang ebidensya laban sa kanya. Ano naman ang ginawa nilang methodology dyan para sabihin na isang 80 anyos na natutumba na nga at limot-limot ay po pwede pang tumakas at gawin yung mga sinasabi nila na po pwedeng gawin laban sa testigo at laban sa mga ebidensya sa kasong yan. Sa tingin ko, ako mismo gusto kong malaman anong methodology ninyo dahil yung conclusion na yan ay napakaseryoso, no? Na para bagang walang kahit anong mali sa pag-iisip at sa pangangatawan ni Tatay Digong na kaya nga niyang takutin ng testigo, kaya niyang gumawa pa ng karagdagang mga krimen at kaya niyang tumakas. Sa totoo lang po, siguro kung may ganyang talagang estado ng pag-iisip at si Tatay Digong, nagawa na yan. Pero sa katotohanan, wala na po ang talagang estado ng pag-iisip at katawan para gawin yung mga bagay-bagay na yan. Nakikita naman ho natin mga kabdita, mulat na mulat ho yung mata natin na ito si Tatay Digong mahina na ho talaga. Hindi na niya ko kayang litisin. Hindi na ho siya pwedeng litisin mga kabdit. Isa pa may sarili tayong jurisdiction. Hindi naman ho talaga kailangan etong ICC sa ating bansa. Ang ginawa lang ho kasi nila mga kabdita, marami ho kasi nagsasabi dito sa ating mga kababayan na binayaran ni Marcos Jr. etong ICC para ho ikulong. Ganyanin ho, bastos-bastusin, babuhin ho si Tatay Digong. Naniniwala ho ba kayo doon? Sa bagay mga kabdita, kung hindi niya binayaran tong ICC, ano pa nga ba? Hindi naman hulilitisin, hindi naman makikialam yung ICC kung hindi nagbayad ng malaking halaga yung admin ni Marcos Jr. Di ba? Ang kinakailangan ngayon ni Tatay Digong ay caregiver. Hindi niya kinakailangan ng kahit ng expert witnesses na magsasabi na walang diferensya sa kanyang pag-iisip at sa kanyang pangangatawan para gawin yung mga extraordinary na mga bagay-bagay na ginagawa ng mga krimen laban sa kanilang mga biktima. Ulitin ko po yung warrant of arrest, wala pang probable cause. Kaya nga po, importante para balansehin naman ang karapatan ng akusado sa ICC at para igalang ang karapatan ng kalayaan na talaga naman pong kinikilala sa karapatang pantao, dapat nagbibigay talaga ng interim release. At dito nga po, ang nais lang naman ni Tatay Digong, tignan natin pa. Tanungin pa natin yung mga ibang eksperto kung talagang yung pag-iisip at yung pangangatawan ay sapat para tumakas at gumawa ng mga krimen laban sa iba pang mga biktima o di naman kaya ay takutin ang mga testigo. So sa tingin ko po, itong desisyon nito ay nagpapatunay talaga na talagang kahit anong ihaing motion ni Tatay Digong, hindi nila tatantanan si Tatay Digong. Bakit? Dahil nga po ang issue ay yung survival mismo ng hukuman.
Kung wala si Tatay Digong, wala na silang kaso. Nakatanga na lang sila sa ere kung hindi nila ipagpapatuloy ang kaso ni Tatay Digong na hindi naman po makatarungan. Siyempre po, ay naasahan pa rin natin anytime now yung decision pagdating sa jurisdiction. Uulitin ko po, yung ginawa ni Trump kay Maduro, wala pong pagkakaiba yan sa ginawa ni Marcos kay Tatay Digong. Kinidnap at sinurrender, illegal ang pamamaraan para makuha ang pagkatao ng isang akusado, at sa tingin ko, sa larangan ng mga karapatang pantao, yan ay sapat na dahilan para ipatigil na ang jurisdiction ng hukuman at tuluyan ng ibasura ang kaso. Naku, nalulungkot ako kasi kanina mas marami tayong viewership. No? Ngayon, lumiit na ang viewership. Miski tinake 2 ko dahil nawala nga daw yung aking sound system. Pero to summarize, no? Ang latest pong order ng hukuman ay binasura yung motion ni Tatay Digong na magkaroon ng karagdagang expert witnesses para malaman kung ang kanyang estado ng pangangatawan at pag-iisip ay makakaapekto dun sa mga bagay-bagay na magiging basihan kung kinakailangan o pwedeng magkaroon ng interim release si Tatay Digong. Itong mga factors na ito ay yung posibilidad na siya tumakas, posibilidad na siya gumawa ng mga karagdagang krimen, at posibilidad na takutin ng mga testigo. Ang Tatay Digong naman ay nagsabi na hindi sapat, walang sapat na dahilan para sabihin na yung estado ng pag-iisip at pangangatawan ni Tatay Digong bilang limot-limot na at natutumba habang naglalakad mag-isa ay mga bagay-bagay na talagang papakita na pwede siyang tumakas, pwede siyang gumawa pa ng bagong krimen, at pwede pa siyang manakot ng testigo. At ang aking konklusyon naman po, ang aking pula dyan, ay wala naman dapat masama kung nagkakaroon ng karagdagang ebidensya dyan. Dahil in the first place, kaduda-duda naman yung kakayahan ng registrar mag-appoint ng talagang mga credible at mga kompetenteng mga expert witnesses, dahil 2 beses na silang pumalpak sa pag-appoint ng expert witnesses. Unang beses, suspendido pala from the practice of medicine yung na-appoint nilang expert. At pangalawa, bias pala yung isang independent, the independent expert witness. So kapag ganito ang mga ina-appoint na expert witnesses, meron talagang karapatan ang akusado na busisiin hindi lang ang kwalifikasyon ng di umanong mga expert witnesses, kung hindi yung kanilang methodology o yung mga pamamaraan nila para magkaroon ng konklusyon na wala raw kinalaman ang pagiging limot-limot ni Tatay Digong at pagiging natutumba habang naglalakad mag-isa sa issue na kung siya ay pwedeng tumakas, sa issue na kung siya ay pwedeng gumawa pa ng mga karagdagang krimen, at sa issue na kung siya ay pwede pang manakot ng mga testigo. Sa tingin ko po, mali na naman yung desisyon na yan, at ako naman po'y kampante na i-appeal na naman yan sa Appellate Tribunal. Kaya nga lang, kung tama yung aking suspetsya na talagang hindi nila bibitawan si Tatay Digong dahil yung very existence ng hukuman rin nakasalalay na kay Tatay Digong, wala rin pong mangyayari sa apila. Pero who knows, we can always pray for a miracle. And right now, ulitin ko po ang dapat natin pagdasal yung mga appellate chamber judges ay magdesisyon na wala ng jurisdiction ang ICC sa kaso ni Tatay Digong. Ayun nga ho mga kabdit, ako meron kayo naging komento na sana, kahit na makidlatan lang utak nito mga ICC judges, sana mga kabdit, sabihin nila wala talagang jurisdiction ng Pilipinas kasi 2019 pa lamang, presidente pa ho si Tatay Digong, umalis na ho o nagbitiw na sa ICC ang Pilipinas. Diba? Kaya dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.